Magandang araw muli mga bata. Handa ka na ba sa panibagong aralin natin? Tayo ngayon ay nasa ika-8 linggo ng Filipino 2. Salitang ugat. Simulan natin. Basahin at unawain ang isang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Maganda ang bayan ko. Maganda ang bayan ko. Nang pumasok sa paaralan si Arthur, nabasa niya ang anunsyo na nakapaskil sa bulletin board ng kanilang paaralan. Nang pumasok siya sa silid-paaralan, kinausap niya ang kanyang guro. Binibining Palomares, nabasa ko po na may patimpalak ang paaralan sa paggawa ng likang sining. Maaari po ba akong sumali? Ang masayang tanong ni Arthur. Oo Arthur, bukas ito para sa lahat ng antas. Kahit grade 2 ka, maaari kang magpasa ng iyong likhang sining. Ang nakangiting sagot ni Binibining Palomares. Salamat po. Pagdating sa bahay, kinausap ni Arthur ang kanyang nanay na si Aling Clarita. Nanay, may patimpalak po kami sa paaralan para sa paggawa ng likhang sining tungkol sa magandang Pilipinas. Sasali po ako. Pwede po ba ninyo akong ibili ng mga gamit para sa pagguhit at pagpinta? Sige anak, ay bibili kita. Kayang-kaya mong gawin yun. Basta isipin mo kung bakit masaya ka na sa Pilipinas ka nakatira at isa kang Pilipino. Ang nakangiting sagot ni Aling Clarita. Salamat po, nanay. Natuwa rin si Arthur nang mamili sila ng kanyang nanay ng mga gamit para sa patimpalak. Marami siyang napiling gamit para dito. Masaya siyang umuwi para maumpisahan na ang kanyang gagawing sining. Ngayon ay sagutan mo ang mga tanong na inihanda ko para sa iyo. Ngayon mula sa ating binasang kwento, narito ang mga katanungan. Panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, sino ang mga tauhan sa kwento? A. Si Arthur, Binibining Palomares, Aling Clarita. B. Si Andrew, Binibining Perez, Aling Pasing. C. Si Martin, Binibining Palma, Aling Conching. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama, titik A. Ang mga tauhan sa kwento ay si Arthur, Binibining Palomares, at Aling Clarita. Ikalawang tanong, isulat ang mga magagandang ugali ni Arthur na ipinakita sa binasa. A. Malikhain, masipag, magalang. B. Malikhain, magalitin, magalang. C. Mahiyain, makulit, magalang. Ang tamang sagot ay tama, titik A. Ang mga magagandang ugali ni Arthur na ipinakita sa binasa natin ay malikhain, masipag, at magalang. Ikatlong tanong, anong patimpalak ang sasalihan ni Arthur? A. Patimpalak sa pagdidisenyo. B. Patimpalak sa pagtatanim. C. Patimpalak sa paglangoy. Ang tamang sagot ay tama, titik A. Patimpalak sa pagdidisenyo ang sasalihan ni Arthur. Ika-4 na tanong, kanino siya nagpabili ng mga gamit sa pagguhit at pagpinta? A. Aling Pasing. B. Aling Conching.
si Aling Clarita? Ang sagot ay tama, titik C. Nagpabili ng mga gamit sa pagguhit at pagpinta si Arthur kay Aling Clarita. Ikalima, kung ikaw si Arthur, sasali ka rin ba sa patimpalak sa pagguhit at pagpinta? A. Oo. B. Hindi. C. Ewan. Ang sagot ay tama, titik A. Dapat sumali ka rin kagaya ni Arthur kung may patimpalak sa pagguhit at pagpinta. Ngayon, alam mo ba na pwede pang paiksiin ang isang mahabang salita? Narito ang mga salitang may salungguhit sa kwento na binasa natin kanina, mga salita at salitang ugat. Narito ang salita, paaralan. Ang salitang ugat ng paaralan ay aral, nabasa. Ang salitang ugat ng nabasa ay basa, nakapaskil. Ang salitang ugat ng nakapaskil ay paskil. Paggawa. Ang salitang ugat ng paggawa ay gawa. Magpasa. Ang salitang ugat ng magpasa ay pasa. Alam mo ba kung anong tawag sa mga salitang ito? Tama, ang tawag sa mga salitang ito ay salitang ugat. Ngayon basahin natin ang mga pangungusap at pansinin ang mga salitang may salungguhit. Unang bilang, si Arthur ay pumasok na sa paaralan. Ang salitang may salungguhit ay aral. Ikalawang bilang, ayon kay Binibining Palomares ay pwedeng magpasa si Arthur ng kanyang likhang sining. Ang salitang may salungguhit ay pasa. Ikatlong bilang, masayang umuwi ng bahay si Arthur. Ang salitang may salungguhit ay uwi. Ikapat na bilang, pagdating sa bahay ay kinausap ni Arthur ang kanyang nanay. Ang salitang may salungguhit ay usap. Kalimang bilang, siya ay sasali sa patimpalak. Ang salitang may salungguhit ay sali. Ngayon, mula sa ating mga binasa, tandaan natin, ang mga may salungguhit na bahagi ng salita ay tinatawag nating salitang ugat. Panuto, sagutan ang mga gawain. Gawain 1, isulat sapat lang ang salitang ugat ng salita sa bawat bilang. Halimbawa, ang salitang pumasok. Ang salitang ugat ay pasok. Unang bilang, nakapaskil. Ano ang salitang ugat ng nakapaskil? Magaling. Ang salitang ugat ng nakapaskil ay paskil. Kalawang bilang, ang salitang ugat ng pagguhit ay tama, guhit. Ikatlong bilang, pakangiti. Ang salitang ugat ay tama, ngiti. Ikaapat na bilang, patimpalak. Ang salitang ugat ay tama, timpalak. Ikalima, nabasa. Ang salitang ugat naman ng nabasa ay tama, basa. Gawain 2, bumuo ng maikling salita mula sa salitang may salungguhit. Isulat sapat lang ang sagot.
Unang bilang, ang ating mga magulang ay pumapatnubay sa atin. Ang salitang may salungguhit ay pumapatnubay. At ano naman ang maikling salita ng salitang pumapatnubay? Tama, patnubay. Ikalawang bilang, pinapakinabangan natin ang gusali ng paaralan. Ang salitang may salungguhit ay pinapakinabangan. Ano naman ang maikling salita ng pinapakinabangan? Magaling! Ang maikling salita ng pinapakinabangan ay pakinabang. Ikatlong bilang, may patimpalak si Arthur sa paaralan. Ang salitang may salungguhit ay patimpalak. Ano naman ang maikling salita ng patimpalak? Tama, ang maikling salita ng patimpalak ay timpalak. Ikaapat, masayang umuwi ng bahay si Ben sa kadahilan ng gusto niya nang maumpisahang gawin ang kanyang takdang aralin sa sining. Ang salitang may salungguhit ay kadahilanang. Ano ang maiksing salita ng kadahilanang? Tama, dahilan. Ikalima, nakangiting sumagot si Binibining Palomares kay Arthur. Ang salitang may salungguhit ay nakangiting. Ano ang maikling salita ng nakangiting? Tama, ngiti. Alamin naman natin kung ano ang iyong mga natutunang mabuti sa aralin. Maaaring makahanap ng maikling salita mula sa isang mahabang salita sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang mga tunog na makikita sa isang mahabang salita. Maaaring gawin ang paghahanap ng salita upang mapalawak ang talasalitaan ng isang tao. Mapapansin ang salitang ugat ay makikita sa unahan, gitna, at hulihan ng mga mahahabang salita. Ngayon, para sa inyong homework, narito ang panuto. Basahin ang mga salita, piliin ang letra ng salitang ugat. Unang bilang, kabataan. Ano ang salitang ugat ng kabataan? A. Kaba. B. Bata. C. Taan. Ikalawang bilang, kapaskuhan. Ano ang salitang ugat ng kapaskuhan? A. Pasko. B. Kapa. C. Pasa. Ikatlong bilang, amain. Ano ang salitang ugat ng amain? A. Kama. B. Amain. C. Ama. Ikaapat na bilang, kabundukan. Ano ang salitang ugat ng kabundukan? A. Bundok. B. Kubo. C. Kabon. Ikalimang bilang, nakatanaw. Ano ang salitang ugat ng nakatanaw? A. Naka. B. Tanaw. C. Kata. Titik B. Panuto. Bilugan ang salitang ugat sa salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Unang bilang, sabay-sabay natin awitin ang bahay kubo. Ano ang salitang ugat ng awitin? Ikalawa, nahulog ang aking lapis na nasa bulsa. Ano ang salitang ugat ng nahulog? Ikatlo, nagkwento si kuya tungkol sa napanood niyang nakakatakot na palabas. Ano ang salitang ugat ng nagkwento? Ikaapat, ang guro ay nagsasalita sa harap ng klase. Ano ang salitang ugat ng nagsasalita?
Ikalima, ang baon ko ay masarap na adobo. Ano naman ang salitang ugat ng masarap? Para sa inyong gawain to, dagdagan ang salitang ugat sa bawat bilang upang mabuo ang kahulugan ng pangungusap. Unang bilang, patlang, alis ang aking tito papuntang Singapore. Ikalawang bilang, ang mga bata ay patlang, aaral para sa pagsusulit bukas. Ikatlong bilang, patlang, laro, ako sa parke kanina. Ikaapat, maaari mo ba akong sama patlang sa bookstore? Ikalimang bilang, suklay, patlang, mo nang mabuti ang buhok mo. Dito po natapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.